Una sa ating mga balita, nanindigan ng pamahalaan na legal ang pagkakaaresto kay New People's Army Chairman Benito Tiamzon at sa asawa nitong si Wilma sa Cebu. Ang mag-asawang Tiamzon ay kabilang sa listahan ng mga pugante na matagal nang pinaghahanap ng mga otoridad. At sa punto pong ito ay makakausap natin sa linya ng telepono si AFP spokesperson Colonel Ramon Zagala. Colonel Zagala, magandang gabi po. Magandang gabi po sa mga nakikinig. Magandang gabi po. Opo. Colonel, paano pong naaresto ang mga leader ng New People's Army? Meron po tayong mandate na law enforcement at the Philippine National Police at AFP. I-act po natin itong pag-aaresto sa kanila bilang sa mga standing warrant na merong nakahatag laban sa kanila. So yun ay ginawa po natin. Yan ay ginawa natin kahapon, ang alas 3:15 na hapon. Colonel Zagala, maliban po sa mag-asawa, pa po bang ilang mga nadakip ang AFP at ang PNP? Meron po silang 5 kasama at itong 5 kasama na to ay armado rin at tinitingnan natin ang posibilidad kung sila ay most likely sila po ay mga miyembro ng New People's Army. Okay. Colonel, sinasabi po ng National Democratic Front of the Philippines na illegal daw po ang pagkakadakip dito sa mag-asawang ito. Ano po ang posisyon natin ukol po dito? Ito ay isang law enforcement operation sa dapat natin tandaan na itong mga mag-asawa na to ay mga kaso laban sa kanila na multiple murder at iba pang mga kaso. At ang ginawa po natin ay pinatupad lang natin ang itong warrant at itong mga upang maging answerable itong mag-asawa na to sa mga ginawa nila laban sa batas natin. Okay. Colonel, nadakip na po natin ang mag-asawang ito na sinasabi nga pong leader ng NPA at meron pa pong 5 mga nadakip. Ano po ang magiging epekto po kaya nito sa operasyon ng Armed Forces of the Philippines sa mga rebeldeng grupo? Alam natin sa anniversary ng NPA 29, no? At March 29, alam natin na ito ay laking sa kanilang liderato. At itong anniversary nila tayo nag-increase ng tempo ng ating attention to the at although meron tayong mga ating losses, pero tayo ang majority ng enkwentro government initiated. So, we must always be vigilant the capture dito sa kasama na ito. Ay malaking kanila at bakas po kanila ang gumawa ng mga other violent incidents. Okay. Colonel, ano po yung susunod na magiging proseso po nito matapos pong maaresto itong mga taong ito at ano po yung gagawin po nating hakbang na susunod? Well, sa ngayon, ang susunod natin ang mga procedures ng ating batas. Pakikita natin sa kanila na bagamat sila hindi sumusunod sa ating mga alintunin at sa ating mga batas, pakikita natin sa kanila ito ay fair and just. So, may mga procedures ng arrest at pagharap sa kanila sa ating form, yan ay susundin natin. Okay, abangan po. Maraming salamat, Colonel Ramon Zagala, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Magandang gabi po. Ikinalugod naman ng palasyo ang pagkakadakip sa leader ng New People's Army. Kasunod nito, paglilinaw ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, walang nilabag ang pamahalaan sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees na nilagdaan noong 1995. Bigurin niya ang National Democratic Front of the Philippines na kilalanin ang mga tunay na consultant nito sa peace process. Narito ang kanyang pahayag. The GPH panel believes otherwise. There has been no violation of the JASIG in these cases. You will recall that both the NDF and the GPH agreed to a procedure in July 2011 to verify the true identities of several dozen alleged NDF consultants in the list of JASIG-protected individuals carrying aliases. But through no fault of government, the NDF failed to open their own files that purportedly contained the photos and true identities of the said NDF consultants. This failure had the effect of rendering the JASIG inoperative, those using aliases and those who are not directly involved in the peace process. If indeed Benito Tiamzon was listed under an alias, he is no longer covered by the JASIG.